over ng tao na kung hindi mo ito alam ang 5 bagay na ito. So, sa title pa lang, parang pinapaalam sa atin na may kailangan tayong sundin, may kailangan tayong, kasi God is a God of order, no, may mga tinatawag tayong order. So, bago ginawa ang tao, may lupa na, may tubig na, may hangin na. Kasi hindi ginawa ng Diyos ang tao sa simula. Ang pinakaunang ginawa ng tao, unang ginawa ng Panginoon is yung pagkaroon ng ilaw. Sumunod na yung mga, so ibig sabihin, sunod-sunod. Ang kagandahan sa Panginoon, yung creation ng Diyos, is ganito. Bago niya nilagay ang tao, ready na lahat. So ibig sabihin, God is a God of order. So parang tinuturuan tayo ng Panginoon na may kailangan tayong malaman bago natin ipag-pray ang may sakit. Kasi si Satan, ayaw niyang tayo ay lumalago. Ayaw niya tayong lumalago. Kaya nga sabi ni Apostol Paul, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay hanggang sa buhay na ito lamang, tayo ang pinakawawa sa lahat ng tao. Sabi dito sa 1 Corinthians 15:19. Parang sinasabi niya sa atin, kung ang pag-asa natin, kung yung kaalaman natin patungkol kay Jesus ay hanggang dito lang sa mundo, yung namatay lang siya, nabuhay after 3 days, siya yung Messiah, kung hanggang doon lang yung pagkakilala natin sa Panginoon. No? Sabi niya, anong sabi dito sa dulo? Tayo ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Kasi hindi sapat magkaroon tayo ng knowledge lang. Hindi sapat magkaroon tayo ng idea na namatay si Jesus. Pero hindi natin naranasan yung kamatayan na iyon. Hindi natin naranasan yung impartation ng kamatayan ni Jesus. Hindi natin naranasan. The moment tayo ay nabaptize, pag tayo ay sumunod sa Panginoon, no, parang tinatanggap natin yung mga persecution. Tinatanggap natin yung mga accusation. Tinatanggap na natin yung mga, kung ano yung nangyari kay Jesus, may posibilidad na pwedeng mangyari sa atin. Sabi ng Panginoon, dahil tagasunod ko kayo, kung anong nangyari sa akin, pwedeng mangyari sa inyo. Amen. Kasi, even Paraon, ayaw niyang lumago ka. Kasi itong ituturo ko ngayon, ito yung isa sa kinakatakutan ng kaaway. Every foundation of the enemy, no, hindi yan magtatagumpay dahil may mga believers na nai-equip, may mga believers na nakakaintindi ng kanilang authority. Kasi, pag sundalo ka, pero hindi mo alam ang authority mo, or pag pulis ka, hindi mo alam yung authority mo, paki-question yung pagiging pulis natin. No, kung alam natin yung authority natin as a child of God, as a royal priesthood, kasi sabi ni Paraon, no, dito ko naintindihan, Satan hates growth. Ayaw ni Satanas na matutunan mo ito. Kasi sabi ni Paraon dito, papayagan ko kayong maghandog sa Panginoon na inyong Diyos. Kasi itong time na to, nasubukan niya na yung gaano kapangyarihan ng Panginoon, or may namatay na sa kanya. Sabi niya, papayagan ko kayong maghandog sa Panginoon na inyong Diyos sa ilang, pero wag kayong lalayo. So si Satan, papayag na siyang na ikaw ay sumamba sa Diyos. Pero ang kondisyon niya, wag kayong lalayo. Ayaw niyang ikaw ay lumago. Ayaw niyang ikaw ay matuto. Ayaw niyang matuto. Ang pinaka-hate ni Satanas, ang pinaka-hate ng isang mga halimbawa pulis, pag ang isang tao natuto ng paano mag-ayos ng baril, paano gumamit ng baril na hindi siya dumaan ng training. Hindi siya dumaan ng 6 months training. Kaya nga pag ikaw ay natuto gumamit ng baril pero wala kang lisensya, hindi ka pulis or huhulihin ka. Si Satanas, hahayaan niyang ikaw ay sumamba sa Panginoon. Sige, ating ka na Sunday service ha. Pero ito yung kondisyon. Huwag kang lalago. Hanggang simba ka lang. Hanggang ating ka lang ng Bible study. Ayaw kong matututo kang mag-preach. Ayaw kong magbago ka. Simba ka lang, pero walang pagbabago. Ang tactic ni Satanas sa end times is ganito. You are in church but not in Christ. Nasa loob ka ng simbahan, pero patay ang pananampalataya. Pupunta ka lang ng simbahan dahil boring ka sa bahay, pupunta ka lang ng simbahan, ating ka ng Bible study dahil wala kang nagawa. Pero sabi dito, ni Paraon, papayagan ko kayong maghandog sa Panginoon na inyong Diyos sa ilang, pero huwag kayong lalayo. Parang nagbigay pa ngayon ng concern si Satanas, si Paraon na, kung alam ko, pag aalis kayo dito,
dadaan kayo ng disyerto. Para sinasabi niya, kung sakali magutom kayo, balik kayo ulit dito sa Egypt. Kaya lagi sinasabi ni Satanas, huwag kayong lalayo. Para kung sakaling magutom ka, mas malapit ka lang sa akin. Makakabisita ka pa rin. Bibigyan kita ng masarap na pagkain. Kaya ang nangyari sa mga Israel noon, dahil nung time na dumating na sila doon sa disyerto, no, naisipan pa nilang bumalik ulit doon sa Egypt. At nasabi na, mas mabuti pa sa Egypt, may pagkain doon. Mas mabuti sa Egypt kasi masarap ang pagkain doon, mas mabuti pa bumalik na lang kami doon. Kasi sabi ni Paraon, kasi nagbitaw ng word si Paraon. Kaya nga, as a Christian, no, as a leader, as a pastor, as a yung mga malalim na sa Panginoon, kailangan, no, every time na mag-warfare tayo, i-cancel natin every word, lahat ng salita na galing sa kaaway is canceled by the blood of Jesus. Kasi minsan yung mga salita ng kaaway, yun ang pinapaniniwalaan natin. No, sabi pa ni Paraon, papayagan ko kayong maghandog sa Panginoon na inyong Diyos, pero huwag kayong lalayo. May kondisyon. Parang pinapakita niya yung concern niya. Parang pinapakita niya yung welcome ka pa rin sa kanya. Ganun si Satanas. Every time na ikaw ay magdi-decide na magsimba, gusto niya, tagapakinig ka lang. Kaya yung warning sa atin ni James, hindi pwedeng hanggang tagapagsalita ka lang, hanggang tagapakinig lang kayo. Dapat kayo ay tagapagturo na. So, ibig sabihin, ang buhay Kristyano, you are called to elevate. You are called to increase, not to decrease. Tinawag ka ng Diyos para lumago. Hindi ka tinawag ng Diyos para maging inano. Na manatiling mababa. Umangat sa spiritual, pero bababa ang puso. Amen. Kaya sa gabing ito, ikaw ay lalago. At, hallelujah. At kaya sabi ko ngayon, hindi ako nagturo dahil magaling po ako sa inyo. Hindi po ako nagtuturo ngayon, lalo na sa mga bago. Ako pala si Pastor Del, batch 1 sa pastor sa isa sa mga nag-graduate sa Holy Spirit Revelation. Napakaganda ng tinuturo doon. At na-bless din ako sobra kasi ganun ang movement ng Banal na Espiritu. Kahit ako hindi ko maintindihan, kahit ako hindi ko na namalaya na kahit ako pala pwede palang gamitin ng Diyos. Okay, hindi ko to ma-imagine na darating pala ang panahon, dati akong naranasan kong magkaroon ng sugar mommy. Naranasan kong magkaroon ng basta karandumal-dumal ang mga bagay. To the point, binibenta ko yung laman ko sa ibang tao. So, ganun ako dati. Kaya nga, sa introduction pa lang, nasabi ko sa sarili ko, it is a great privilege na makapagturo sa inyo ngayon. Kasi alam ko kung ano yung past ko dati. Hindi ako karapat-dapat na magturo sa inyo. Alam ko may pangit akong nakaraan. Dahil yun, walang direksyon yung buhay ko. Kaya sabi ko, napakabuti ng Panginoon. Kaya sabi ko, gagamitin pa rin. Kahit gaano ka karumi noon, as long as willing ka sumunod sa Diyos, gagamitin ka pa rin ng Diyos. At hindi ko to na-imagine na one day may mga tao pa lang makikinig sa iyo, may mga tao pa lang willing magpaturo sa iyo. Amen. Kasi kaya sabi ko, hindi ako Kaya sabi ko, hindi ako nagtuturo dahil mas magaling ako sa inyo. Kasi sabi dito sa 1 Timothy 4:6, magiging mabuti kang lingkod ni Kristo Jesus kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito. At dito ko nagustuhan. At sa pagtuturo mo sa kanila, sabi dito, at sa pagtuturo mo sa kanila, lalago ka rin. Kaya pala, gustong-gusto ng mga apostol na tayo ay magtuturo. Gusto-gusto ng mga leaders natin tayo. Kaya sabi ni James, hindi dapat kayo ay manatiling tagapakinig. Dapat sana ngayon, tagapagturo na kayo. Kasi every time tayo ay nagtuturo, tayo ay lumalago. Kasi sabi dito, at sa pagtuturo mo sa kanila, lalago ka rin sa pamamagitan ng katotohanan ng panampalataya natin sa tunay na aral at sinusunod mo. So, may benefits pala pag ikaw ay nagtuturo. So, pag lagi ka nagtuturo sa disciple mo, dandahan ka palang lumalago. Hindi, without knowing na ikaw pala ay lumalago dahil sa pagtuturo mo sa kanila. At hindi mo maituturo ang isang bagay kung hindi mo natutunan. At mahirap ituro ang isang bagay kung hindi mo naranasan. Mahirap ituro, mahirap mag-tour sa isang tourist
ituturo mo siya kung hindi mo alam yung lugar. No, pareho kayong maliligaw. So ibig sabihin, malilid mo lang yung tao pag napuntahan mo na yung isang lugar. Alam mo, parang tourist guide. Yung mga lugar na may mga tourist spot. So maituturo mo yun doon sa kanila kung napuntahan mo siya. So ibig sabihin, kaya ang pinaka-importante yung walk the talk. Kung ano yung sinasabi natin, no? Nalalakaran natin. Amen, amen. Dito tayo magsisimula. 5 bagay na kailangan natin malaman na wag muna tayong maglihans. Kasi sabi ng Bible, wag tayo basta-basta maglihans. Amen? Never pray for the sick without knowing these 5 things. Kaya sabi ni Pablo, wag kang padalos-dalos sa pagpatong ng iyong mga kamay. Kailangan ready tayo. Mga kapatid, no, healing is not a performance. Hindi po ito palamangan, hindi ito pasikatan, hindi po ito contest. Kasi minsan yung ministry nagiging contest. Yung ministry parang nagiging competition. Mahirap po iyon, kapatid. Healing is not a performance. It is a manifestation of the Holy Spirit. Ito po ay patunay na ang Banal na Espiritu ay kumikilos. No, maraming gusto na maglihans kaagad. No, many rush to lay hands, to declare healing, speak loudly. Pero hindi handa ang puso. No, Amen, amen. parang ganito ba? Gusto nating yumaman, pero ayaw nating magnegosyo. Gusto nating magtagumpay, pero hindi ayaw nating mag-aral. Parang ganito ba? Ang gusto natin yung anointing, pero ayaw natin pagdaanan yung cause ng anointing. Yung hirap bago makuha yung anointing. Yung crushing, yung pruning. May mga taong mawawala. May mga taong tatraydurin ka. May mga taong sisigawan ka. May mga taong iiwan ka. No, yun ang cause ng anointing. No, excited tayo maglihans, but the heaven is asking, do you even know the one you are representing? Kilala mo ba talaga? May relasyon ka ba talaga kung sino yung dinadala mo? No, habang excited ka na mag-declare, habang excited ka maglihans, ang tanong ngayon, may malalim ka bang relasyon? Tama pa ba ang relasyon mo sa Panginoon? May devotion ka pa ba? Kaya sabi ng iba, kaya ka nag-i-emotion kasi wala ng devotion. No, lotion ka lang ng lotion, pero wala ng devotion. Hallelujah, thank you Jesus. Nahurot ang lotion, pero ang devotion, wala yun. Amen, amen. Kaya, as a Christian, no, instead na maging excited tayo to lay hands, to demonstrate the power, dapat ang pinakaunang gawin natin po is yung deep intimacy natin sa Panginoon. No, yung basic intimacy natin sa Panginoon, prayer, pray always, devotional. Kung kaya mo mag-fasting, kung may conviction, fasting. And sabi dito, before you pray, no, ito yung tanong, before you pray for the sick, do you carry His presence or just His name? Bago mo siya ipanalangin, ang tanong ngayon, dinadala mo ba ang kanyang presensya? Kasi, imposible na kaya mong dalhin yung presensya ng Panginoon. Imposibleng mangyari na dala-dala mo yung presensya, pero wala kang prayer life. Wala kang patay yung prayer life. Kaya sabi pa ng isang preacher, prayer is the backbone of the church. Try to imagine na isang tao na walang pag nabali yung spinal or backbone. Kahit gustuhin siyang pumunta doon, hindi siya makapunta kasi paralyzed. Pag ang likod ang natamaan or backbone, no? Pwede ka ma-paralyze, hindi ka makakatayo, hindi ka makagalaw. May knowledge ka pa rin kung paano kumain, may knowledge ka pa rin kung paano magluto, pero hindi ka na makatayo. Kaya ang isang servant or ang church na walang prayer, parang may bali sa backbone, hindi makagalaw. Walang manifestation. Before we pray for the sick,
Do you carry His presence? Ibig sabihin, yung karakter, yung intimacy, or dala-dala mo lang ang kanyang pangalan? Dala-dala natin ang pangalan ng Panginoon. Iba kasi yung inutusan ka, iba kasi yung nangutang ka dahil sa sarili mo lang. Kaya pag ang bata pinautang mo sa tindahan, ate utang daw si mama ng oil or toyo, bibigyan ka kasi ginamit mo yung pangalan ng nanay mo. Pero minsan, kung umuutang ang isang bata, hindi naman alam ng parents. So minsan dinadala natin yung pangalan, pero mali na ang motibo. Pwedeng halimbawa pwedeng nagsiserve ka pa rin, pero iba na yung motibo natin. Kaya sabi ko, before you pray for the sick, kailangan nating dalhin ang presensya ng Panginoon. Sa presensya ng Panginoon, there is freedom, there is liberty, there is peace. Kasi hindi kasi sapat, dalhin lang natin ang kanyang pangalan. Kasi kahit ang abularyo, no? Tinadala nila ang pangalan ni Jesus. Pero walang presensya. At dito tayo magsisimula. 5 things you must know before praying for the sick. Bago tayo mag-pray sa taong may sakit. Kasi may involved sa spiritual warfare, may battle. Nung time na ang isang tao nagpa-pray sa iyo, no, battle agad 'yun. Inaatake ka agad ng kaaway. Kaya minsan huwag kang magdaka, bakit inaatake yung prayer life mo? Sino sa inyo dito gusto mong mag-pray? Gusto mong mag-devotion? Gusto mong mag-fasting? Pero parang pinipigilan ka. Kasi may tanong yung bakit ako pinipigilan? May rason ang kaaway, bakit ka napipigilan? Bakit? May taong ipapadala ang Panginoon sa iyo. May mga taong may mga sakit. May mga taong depressed. Gusto kang i-distract ng kaaway para hindi mo yun magawa. No, 5 things you must know before praying for the sick. Number 1, lagi nating tatandaan ito. The Holy Spirit is a person, not just a power. No, the Holy Spirit is a person. So, kailangan ng relasyon. Kailangan muna natin ma-inlove sa banal na Espiritu. Kasi may narinig akong preaching, sabi niya, the moment, ito yung sign na malalaman mo na yung first love mo nang wala. Every time na makakarinig ka ng word na Holy Spirit, no, para wala ng impact sa iyo. Every time na makakarinig ka ng pangalan or word, Espiritu Santo, parang ano ba? Weird na sa iyo. Parang hindi ka nasanay, parang iba na sa pandinig mo. Sign yun. Kasi the Holy Spirit is the power of God. And the Holy Spirit is not just power, but it is a person. Ang person, kailangan siyang i-recognize. Person means kailangan siyang i-appreciate. Person means kailangan siyang i-welcome. Person means kailangan mag-depend tayo sa kanya. So, He is not just a power, He is a person. Ang sabi pa dito, don't use the Holy Spirit. No, karamihan sa atin, inuutusan natin ang Holy Spirit. No, let the Holy Spirit use you. No, huwag nating utusan ang Holy Spirit. No, i-allow mo, let the Holy Spirit that use us. Kasi sabi dito sa John 14 verse 26, but the Helper, the Holy Spirit, He will teach you all things. Kasi ang iniisip kasi natin, the Holy Spirit is the helper. Kasi ang mindset kasi natin, pag helper dito sa Pilipinas, katulong. Utusan. Inutos-utusan. Meaning kasi ng helper, ang helper kasi, ganito. Halimbawa, nagkasakit ka, may bill ka sa hospital. Tapos may helper, may taong tumulong sa'yo. So, ibig sabihin, siya yung mas mataas sa'yo. Siya yung mas mayaman sa'yo. Kaya ka natulungan. So, pag sinabing helper, ito yung nagtuturo sa'yo. So, pag nagturo sa'yo ang isang teacher, nagtuturo, kaya siya nagtuturo dahil mas nauna at nakapag-aral siya sa'yo,
Kaya tinuturuan ka ngayon. At para maging ganun sa kanya. So, ibig sabihin, pag sinabi nating helper, hindi utusan. No, minsan, inuutusan natin ang Holy Spirit. No, kailangan bago mo Lord, Holy Spirit, inuutusan kita, kumilos ka sa, hindi pwede, hindi pa pala pwedeng ganun. Kasi pag inuutusan natin ang Banal na Espiritu, parang tayo ang nasusunod. Don't use the Holy Spirit. Allow the Holy Spirit use you. No, but the helper, ang helper kasi na sinasabi dito, no? Siya yung magtuturo. Kung siya yung magtuturo, tayo ang susunod sa kanya. Halimbawa, parang ganito, para mas maintindihan natin, baka ma-misinterpret ng iba. Ang engineer, siya yung magtuturo. Ang architect, siya yung magtuturo kung anong design. So, ibig sabihin, kaya siya nagtuturo, kaya tinuturuan yung construction dahil siya ang mas mataas. Tama ba? Naintindihan nyo na po yung ibig ko sabihin? So, magtuturo ngayon yung architect, sa construction tayo, architect at yung engineer, sasabihan niya yung foreman. So, yung architect, siya yung natuturo. So, ibig sabihin, siya yung nagtuturo, isa lang ibig sabihin nun, siya ang head, siya ang mataas. Kaya tayo tinuturuan ng Banal na Espiritu dahil siya ang nakakaalam ng lahat. Tinuturuan niya tayo dahil alam niyang mahina tayo. Kaya kailangan ng guide. So, sa mindset kasi natin, pag helper, utusan. Pero, nireveal sa akin ng Panginoon, don't use the Holy Spirit. Allow the Holy Spirit use you. The Holy Spirit must use us. Hindi pwedeng utusan natin ang Banal na Espiritu. No? Kailangan tayo ang magpasakop sa Banal na Espiritu. Dahil siya yung helper, tinutulungan niya tayo, tinuturuan niya tayo. Pag siya ang nagturo, ibig sabihin, siya yung head. Engineer, ang tuturuan niya, yung foreman. At yung foreman, tuturuan niya yung mga carpenter. At yung carpenter, i-assist niya yung mga helper, labor. So, ibig sabihin, ang Holy Spirit, hindi siya, kaya sabi ko sa simula pa lang, the Holy Spirit is a person, not just a power. So, the Holy Spirit is a person, kailangan natin siya i-acknowledge. No, pag ang isang tao mahalaga, kailangan, no, yung iba kasi natin, nagbubuk pa ng hotel or ginagamit natin, pag ang isang tao ay importante talaga, ginagamit bisita, pinapalabas natin yung mga tinatagong mga plato, kumot, unan. Bakit? Special. So, kailangan natin i-acknowledge, kailangan natin i-welcome, itrato, magpasakop tayo sa kanya. Amen. Now, if you ignore Him and jump into prayer, you grieve Him. Kasi sabi sa Bible, no, if you ignore Him and jump into prayer, pag ini-ignore mo yung relasyon mo sa Panginoon, pero dahil mas excited ka, mag-heal the sick. Mali po yun. Maling-mali po. Kailangan, excited ka sa prayer. Kaya nga isang preacher, pag isa tayong pastor, isa tayong leader, or kung nagpipreach tayo sa labas, make it sure, pag nagpreach tayo ng isang oras, i-sure natin na yung prayer natin, 2 hours. Hindi pwedeng mas mataas yung preaching kaysa sa ating prayer life. Mas maganda yung intimacy natin sa Diyos. Nag-pray tayo 5 minutes, pero nag-preach 1 hour. Hindi po pwede ganun. So, ibig sabihin pala, kailangan mas intense yung intimacy para lumalim ka sa Panginoon at every time na magsasalita ka, puno ng pagmamahal. May Holy Spirit revelation. No, if you ignore Him and jump into prayer, mas gusto mo agad ilayan sa isang tao. No? Anong sabi dito sa verse na ito? Ephesians 4:30, and do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Do not grieve the Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit, He is a person, may emotion din, nasasaktan. No, pag magigrieve mo ang Holy Spirit, magtaka ka, walang manifestation. Kasi, katulad ng isang tao, pag, alam mo, yung asawa mo, nag-grieve mo, nakalimutan mo yung birthday, nakalimutan mo i-surprise, magtaka ka, pagising mo ng umaga, hindi ka nulutuan. Tapos pag kinausap mo, hindi nagsasalita. Bakit? Nangluod. So, nagtampo. Bakit? May nakalimutan kang okasyon. Hindi mo siya na-appreciate. May kasalanan tayo. Pansin mo, bakit hindi ka nagsasalita? Kasi may nagawa tayong kasalanan. Kaya sabi dito, don't grieve the Holy Spirit. Kasi nakadepende sa Kanya ang movement. Kasi siya ang gumagalaw. Hindi yung fasting natin, hindi yung prayer natin. No? Ang Holy Spirit ang gagalaw, hindi yung
effort natin. Kaya sabi ni Moses, kaya ito yung sinasabi ni David, cast me not away from your presence. Lord, cast me not away. Wag mo akong ilayo sa presensya mo. Kasi alam niya mismo kung wala ang banal na espiritu, useless ang ministering ito. Kaya na dumating sa punto sinabi ng Panginoon kay Moses, Moses, sabihin mo sa mga Israelita na makakapunta sila sa land of Canaan. Makukuha nila yung pangako ko sa kanilang ninuno. Pero hindi ko sila sasamahan. Kaya nag-react si Moses ngayon. Sabi ni Moses, Panginoon, kung hindi mo kami sasamahan papunta doon sa land of promise, aanin namin ang land of promise na iyon. Aanin namin ang tagumpay na iyon. Aanin namin yung sign and wonders kung wala ka sa amin, hindi ka namin kasama. Kasi pwedeng nagmi-ministry tayo, pero hindi natin kasama ang Diyos. Hallelujah. Sabi ni Moses, kung hindi mo kami sasamahan sa land of promise, kasi nagalit ng Panginoon, kasi gumawa silang idolatry. Sabi ng Panginoon, ibibigay ko sa kanila pa rin dahil may pangako ako sa ninuno niya, ibibigay ko sa kanila yung land of promise. Pero hindi ko kayo sasamahan. At naramdaman ni Moses, aanin ko ang tagumpay na iyon kung hindi ka namin kasama, Panginoon. Sabi niya, mas mabuti pang dito na lang kami. At least kasama ka namin. Kaysa mapunta kami sa land of promise pero hindi mo kami sasamahan. Kaya sabi ni Moses, kung hindi mo sila papatawarin, tanggalin mo na lang ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Hallelujah. Parang grabe yung burden sa puso. Ano number 1? The Holy Spirit is a person, not just power. So seek the source of power, not the power. Amen, amen. So, kaya hindi basta-basta mag-lay hands, make it sure bago tayo mag-lay hands para hindi tayo ma-destroy ng kaaway kasi yung anak ng 5 anak na iskiba, nag-attempt sila na mag-lay hands kasi nakikita nila, ginagaya lang nila. And always remember, healing and deliverance is not an imitation. Hindi to gaya-gaya. Kasi ginaya nila yung ginawa ni Apostle Paul at ni Jesus. Nag-lay hands sila. Anong nangyari ngayon? Binugbog sila. Natamaan ng retaliation at na-destroy. So para hindi tayo ma-destroy, kailangan nating lumalim. Kailangan nating magbabad sa presensya ng Panginoon. Number 2, bago ka manalangin, kailangan mo itong gawin. God's glory is the primary purpose, not your reputation. Ang pinakatumong, ang pinakamotibo natin, bakit tayo maglilihan sa isang tao? Dahil para mag-glorify ang pangalan ni Jesus. Kasi minsan yung glory ng Panginoon, minsan napupunta sa tao. Grabe si Kuno. Sino sa inyo dito may narinig na kayong, grabe si Kuno, anointed kasi kasi pastor ka ni. Nagaling niya ang sakit. Kailangan natin laging i-rebuke yan kasi kung hindi natin i-rebuke yan, our Christian life is in danger. Kasi sabi ng Bible, paano mo lalaman pag ang isang tao ay tunay na lingkod ng Diyos? Ano sabi ng Panginoon? Sinabi niya ba doon? By their title? Ang sabi niya, by their fruit. So yung title, guide lang. Hindi siya pwede magiging pundasyon. Pastor ako, ligtas na ako. Prophet ako, ligtas na ako. Apostol ako, ligtas na ako. No, yung bunga. Yung ugali, yung karakter ng Panginoon. So parang dito ko naintindihan na God's glory is the primary purpose. Wala kang ibang gagawin, Lord, dahil niligtas mo ako. As a heart of gratitude, may gratitude ako sa iyo, Panginoon, magpapagamit ako sa iyo. Because you are healed for a reason. You are healed for a purpose. Kaya ka pinagaling ng Diyos dahil gusto ko niyang gamitin. Kaya kalimbawa may cancer ka, pinagaling ka ng Panginoon, yung cancer mo ngayon, gawin mong testimony yan. So ibig sabihin, pinagaling ka ng Diyos, kaya sabi ko last time, kaya mo pinaayos ang cellphone mo, kaya mo pinaayos ang motor mo, wala kang ibang purpose dyan dahil gusto mong gamitin. Kaya ka pinagaling ng Diyos, kaya ka binago ng Panginoon, kaya naiba yung direksyon ng buhay mo, hindi para sabihin may kakayahan ka. No, kundi para sabihin, no, para magpagamit ka sa Panginoon. No, every time na magpapagamit ka sa Diyos, no, mag-glorify ang pangalan ni Jesus. Sabi ni Jesus sa John 11:4, the sickness is not unto death, but for the glory of God. Hallelujah. Ang sakit na ito ay hindi tungo sa kamatayan. But nagkasakit siya para parangalan ang Diyos. So kahit si Jesus, ang lagi niyang binibida yung Ama.
ginagawa niya yung mga bagay na yon para ikaglorify ng Ama. At ito yung kailangan natin makinig po tayo. Mahalaga po ito. Kasi kahit ako, na-rebuke po ako dito nung una pa. Healing is not about proving that you are anointed. Every time na may pinag-pray ka na gumaling, hindi yan para sabihin, ipuprove mo sa rin na anointed talaga ako kasi may pinagaling ako na tao may sakit. No, it is about revealing that Jesus is alive. Kaya pinagaling ng Diyos yung tao, hindi para sabihin, you are anointed. No, pinagaling ang tao na iyon para ipakita na hanggang ngayon, buhay ang ating Panginoon. Jesus is alive. Pwede ba natin sabihin, Jesus is alive? Hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus is alive. Amen, amen. Praise the Lord. Jesus is alive. Hallelujah. Jesus is alive. Thank you, Jesus. Buhay ang ating Panginoon. No, healing is not about proving that you are anointed. It is about revealing that Jesus is alive. No, walang ibang rason. The primary purpose is to glorify the name of Jesus. Not to glorify the man of God, to glorify the pastor, the leaders, or evangelists. Walang iba. Bakit tayo tinawag ng Diyos? To give glory to the name of Jesus. No, if your heart seeks recognition, you have already stepped out of alignment. Pag naghahanap ka ngayon ng recognition at dumating sa punto na sabi mo sa sarili mo, ilang tao na ang pinagaling ko. Nilihans ko gumaling. Mas lamang ako sa iba. So, ibig sabihin, delikado po yun. Hallelujah. Hindi mahirap. Wala po talaga tayong maipagyabang sa Panginoon. No, if your heart seeks recognition, halimbawa, gusto mo yung itrato ka ng tama, gusto mo yung i-welcome ka talaga. Kasi ang pag-serve sa Panginoon, mas maraming pagkakataon na hindi ka welcome. Mas maraming pagkakataon na hindi ka paniniwalaan. Mas maraming pagkakataon, mas maraming sitwasyon na ipipersecute ka. Gagawin ka ng masama. Kaya, as a Christian, wag tayo laging, sa patawan niyo? Nahutan ako Tagalog ba? Thank you, Jesus. Wag tayo laging umasa sa papuri ng tao. Kasi sabi dito sa, wait lang pa ma, naghang akong cellphone. Galatians 1:10. Sabi ni Apostol Pablo, Huwag ninyong isipin na ang nais ko ay malugod sa akin ang tao. Hindi. Ang nais ko ay malugod sa akin ang Diyos. Kung ang ikakalugod ng tao ang hinahanap ko, hindi ako tunay na lingkod ni Kristo. Kaya don't seek recognition. No, hanap ka ng paraan para walang ibang may taas kundi si Jesus lang. Kasi minsan, dahil nakapag-cast out tayo ng demon, nakapag-heal tayo ng sick, at nasasabi natin, mas lamang ako sa kanila. At si Jesus, may warning sa atin dyan. Anong sabi ni Jesus? May nauna na huli. At may nahuli na yung anong nauna. So, ibig sabihin, hindi po porket nakakapag-cast out ka ngayon, napaka-heal the sick, lamang ka na sa kanila. Dahil may warning sa atin ng Panginoon, at sinasabi niyang, darating ang panahon, magiging huli ka. Kaya lagi nating isipin, bakit tayo pinagaling, bakit tayo ginamit ng Diyos, walang ibang purpose ng Panginoon. Para gamitin ka, para ma-appreciate natin ang kabutihan niya sa buhay natin. Palakpakan natin ang Panginoon. Number 3, faith must be rooted. Faith must be rooted in God, not in emotion or hype. Yung panampalataya natin, dapat rooted siya sa Panginoon, hindi siya rooted by emotion. Hype. Ang sabi dito, sa Mark 11:22, have faith in God, whoever says to this mountain. Kung sasabihin mo yung bukid ay lilipat yan. So, ibig sabihin, kung emosyon iyon, puno yun ng takot, ay imposible. Ay imposible na yung mountain lilipat sa kabilang lugar. Imposible. Kung yung faith natin led by emotion, imposible talaga. Pero kung yung faith mo rooted sa Word of God, rooted sa mga promise ng Lord, rooted sa Panginoon,
Kahit imposible, kaya ng Diyos. Dahil siya ang may gumawa niya. Siya ang gumawa niyan. Faith is not noise. Faith is conviction. Born in a secret place. So, yung panampalataya ng isang tao ay lalago lang kung may, no? Dahil may revival sa secret place. Before the public worship, before the public ministry, no? Dapat babad tayo sa private ministry. Private secret place. No, sa ating secret place. Kasi kaya naman natin nakita yung kaya natin na-appreciate yung mga boxer, yung mga world champion, may secret training ground sila. Kaya nila nagawa 'yon dahil babad sila sa loob. No, may mga bagay silang iniiwasan. Pag atleta ka, bawal mag-soft drinks, bawal mag-sigarilyo, bawal, basta maraming bawal sa mga pagkain. Bawal matatamis, sakto lang. So, ibig sabihin, may mga bagay na nilalayo sa iyo na nakakasira ng may mga bagay na nakakasira sa iyo na iniiwas ka doon sa Panginoon pag ikaw ay ini-equip ng Panginoon. And number 4, you can shout and still have doubt. No, pwede kang sumigaw. Pwede kang mag-declare. Pero habang nagdi-declare ka, may doubt sa puso mo kung pwede ba yung mangyari. Habang naglilihans ka, pwede kang mag-declare, I declare healing. Pero iniisip mo, gagaling kaya ito? You can be quiet and shake heaven. No, pwedeng tahimik ka lang habang nanalangin, pero no, may response galing sa langit. No, the Holy Spirit responds to genuine faith. No, ang banal na espiritu nagmo-move lang, nagpo-flow lang sa mga genuine na pananampalataya. Hindi siya nakabase sa emotional pressure. So, importante yung pananampalataya natin. So, ibig sabihin, pag may pananampalataya ka, yung mga imposible magiging posible. Number 4, holiness and surrender matter. So, napaka-importante pag tayo ay nasa healing and deliverance, no? Tayo ay namumuhay ng tama. Holiness and surrender matter. Kasi hindi makaka-flow. Hindi makaka-flow yung tubig ng hose kung may lupa. May mga semento sa loob na nabubuo. So paano kaya pala mahina yung tubig kasi may lupa? Sino nakaranas sa inyo? May hose ka pero may lupa sa gitna. Kailangan matanggal ang lupa na yon. Kailangan natin repent. Kasi hanggat hindi natin sinasabi ang ating mga kasalanan, hindi natin ina-admit ang ating mga kahinaan sa Panginoon, no, magiging bara iyon. Kaya hindi ka gagamitin ng Diyos. At yun magiging dahilan. Kasi sabi sa Psalm 66 verse 18, for I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Kung may makikita ang Diyos sa akin puso na hindi maganda, the Lord will not hear me. Hindi ako papakinggan ng Diyos. Sa 2 Timothy 2:21, if anyone cleanse himself, he will be a vessel of honor. No, ang gusto ng Diyos, vessel of honor. Vessel of honor. Gusto niya malinis na puso. Kasi ang Panginoon, He is holy, He is pure. Hindi siya sanay sa marumi. Kaya kung ikaw na tao, hindi ka sanay sa mabaho, aalis ka talaga sa isang lugar. Halimbawa, papasok ka sa kwarto mo ngayon, papasok ka sa ibang kwarto, tapos nagkataon, nagdumi ang pusa. Di ba mabaho po? Pasensya na po sa mga kumakain. Mabaho po. Anong mangyayari ngayon? Ayaw mong tumambay sa loob. Lalabas ka talaga. Or hindi siya gagalaw. Hindi makapokus. Kaya sabi dito, if anyone cleanses himself, he will be. No? Kung sino yung a-admit. Kaya sabi dito sa Mateo 5:3. Mateo 5:3 sabi dito, mapalad ang mga taong umaaming nagkulang sila sa Diyos dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. Hallelujah. If anyone cleanses himself, he will be a vessel of. Kung may mga taong willing magpalinis, willing sumurrender, willing mamuhay ng tama, willing magpaturo, willing magpatawad, willing magrepent, at sumurrender sa Panginoon, no? Gagamitin ka ng Diyos. Hallelujah. You cannot carry healing hands with an
Unhealed heart. Hindi pwedeng tayo ay naglilihans. Every time na tayo ay maglilihans, we are imparting our lives. Kung ano yung init na meron tayo, ano yung apoy, ano yung panampalataya, yun ang nating na-impart sa ibang tao. Kung yung puso natin puno ng doubt, puno ng takot, no, imposible na siya ay gagaling. At imposible rin na ikaw ay magkukumit ng fasting kung wala kang vision. A person without vision, mahirap po. Nag-fasting ka pero wala kang vision, para saan iyon? Nag-fasting pero wala kang goal, para saan iyon? Nag-fasting ka pero wala kang vision, it is impossible na magagawa mo iyon. Verse 5, malapit na po ako magtatapos. Discernment. So, bago ka maglihans, kailangan hingin mo sa Panginoon, Lord, grant me the spiritual discernment, gifts of discernment. Increase my discernment, O God. Dahil hindi para sa sarili ko intensyon, kundi para mas magpagamit ako sa iyo. Magtatagumpay ako, Panginoon. No? Discernment. Because not every sickness is the same. Kasi hindi lahat ng sakit pare-pareho ng dahilan. Kaya, kung mapapansin mo, kung nung may bulag, nung sinabi ni may bulag, sinabi ni Jesus, sinabi ng mga apostoles, Panginoon, sino ang nagkasala? Bakit bulag ang tao na yon? Siya ba o ang parents niya? At may mga bulag din dahil sa generational curses. At may nabulag din dahil pinarusahan ng Diyos. Katulad sa panahon ng katulad, disiplina ng Diyos, katulad ni, yung sa panahon ni Elisha, binulag niya yung mga sundalo. So, ibig sabihin, kaya sila binulag kasi may parusa. At may nabulag din dahil test lang yun ng Panginoon. Halimbawa, si Apostle Paul, bago niya na-encounter ng Panginoon, siya ay nabulag ng 3 araw. Pero yung bulag na iyon, pagkabulag na iyon, disiplina lang yun, is just a test. Kaya sabi ng Bible, 1 Corinthians 12:9, to another gives of healing, to another discerning of spirit. So, part sa 9 gifts of the Holy Spirit, yung discernment. So, kailangan yung Christian, lahat tayo, kailangan talaga may discernment. Kasi, araw-araw umaatake ang kaaway. No? Kasi, bakit kailangan, balik tayo sa topic, bakit kailangan ng discernment sa healing? Kasi not every sickness is the same. May iba, yung sickness galing sa demonyo. May mga lagnat na galing sa demonyo, may mga lagnat na natural lang. No? Some sickness are physical, some sickness is emotional, some sickness is spiritual oppression, no? Paghihirap sa spiritual, bondage. Some of sickness are test of faith, no? Sinusubukan lang ang panampalataya mo. So, ibig sabihin, kaya kailangan siya ng discernment. Kaya pag pinag-pray mong isang tao, hindi agad demonyo yan. Kasi may mga sakit na open doors na kanilang panampalataya. Pero may mga sakit din talaga na generational curses, kasalanan ng parents, napasa sa mga anak, yung sa generational curses. So, ibig sabihin, kailangan siya ng discernment. Kasi kaya kung mapapansin mo, yung sa Acts, sa Mateo tayo, sa Mateo, yung pinagaling ni Jesus, yung nanay ni, manugang ni Peter, yung babae, yung biyena niya pala, yung pinag-pray niya, nirebuke niya yung lagnat at gumaling. So, may nire-rebuke ang Panginoon na lagnat at may mga sakit din na hindi niya nire-rebuke. Sinasabihin niya lang na, be healed, magaling ka na. Pero may mga sakit din, espiritu ng pagkapipi, lumayas kayo. So, ibig sabihin, may mga demonic influence. Kaya nga, kailangan siya ng spiritual discernment. Halimbawa, physical, nagkalagnat na. Halimbawa, nagkalagnat siya dahil sumakit ang ngipin. Alam mo, mga bata. Diba, para talaga sa bata, pag siya ay dahan-dahang lumalaki, sumasakit talaga ang ngipin. Or nagkakalagnat sila. No, pag tutubuan sila ng ngipin. So, minsan kinakasat natin. So, kailangan ng discernment. No, as the Holy Spirit, dahil, kaya sabi ng Bible, whatever you ask in my name, it shall be given according to His will. Kaya discernment matters. Hallelujah. Kasi not every sickness is the same. Kasi sabi dito, without discernment, you may pray incorrectly and miss what God is doing. No? Minsan nakala mo, galing sa demonyo ang sakit na iyon, yung sakit pala iyon, kaya sabi ni Jesus kay Lazarus, ang sakit na iyon ay hindi tungo sa kamatayan. At nagkasakit siya
para parangalan ang Diyos. Ang sakit na ito to glorify God. So ibig sabihin, may mga sakit na inaalaw ang Diyos hindi dahil demonic, hindi dahil generational curses, nagkasakit siya para dahil may purpose ang Panginoon doon. Without discernment, you may pray incorrectly. No, nirebuke mo. No, minsan nire-rebuke natin yung hindi demons. No, yung sakit pala na iyon, ano lang pala yun? Test of faith, increasing of anointing. May mga sakit tayo sa katawan. Halimbawa, nagkasakit ka. Hindi mo alam, increasing of anointing, nire-rebuke natin. Hallelujah, sayang. Kasi sabi ng Bible, bago natin maranasan kasi even Apostle Paul, no, binubog siya. Nagkasakit siya. Kinadena, nagkasakit, nagutom. Pero hindi niya nirebuke yung mga sakit sa katawan niya. Hindi niya nirebuke kasi alam mo bakit? Kasi alam niya, pagkatapos ng crushing na iyon, no, ang resulta nun, anointing. Thank you, Jesus. The Holy Spirit knows the root, no? Ang banal na espiritu, alam niya yung root. Kasi minsan kaya siya nagka-high blood, hindi dahil demonic. No, minsan kaya siya nagka-high blood dahil may trauma, may stress, hinanakit sa galit. So kailangan niyo, yun ang mga dapat i-renounce. Kasi alam mo bakit? Dahil emotional. No? May demons na nakapasok. Ang sabi dito, mga kapatid, before we pray for the sick, kailangan nating tanungin natin mga sarili. Kailangan nating tanungin natin mga sarili. Bago mo ilihas ang isang tao, dito ako magtatapos, bago mo ilihas ang isang tao, yes, walang masama na i-pray mo isang tao. Pero kung ipag-pray mo agad ang tao, pero patay ang prayer life mo, parang sinasabi mo sa Panginoon, ako ang magpapagaling nito. Hindi masama ang maging Marta. No, magre-respond agad sa ministry, magre-respond sa gawain. Pero ang hindi magandang doon, hindi ka nakaupo, hindi ka nakinig sa Panginoon. So, hindi masama ang mag-preach, hindi masama ang mag-cast out ng demon, heal the sick. Kasi nasa puso mo na yun. Kaso lang, excited ka sa healing, in part, healing sa lihans, pero wala ka ng intimacy sa Panginoon. Doon tayo nagka-problema. Kaya nga, masaya ko dahil nireveal ito sa akin ng Panginoon. So, bago ko ito na-pre sa inyo, no, ako ang unang nasabihan, ako ang unang na-bless. Uy, grabe, no? Mas lalong lumawak yung kaalaman ko. Ang sabi dito, before you pray for the sick, ask yourself, I am yielding to the Holy Spirit? Puspos ba ako ng banal na espiritu? Kasi kahit yung mga disciple ni Jesus, remember, dito ako magtiin. Gustong-gusto na nila magpatotoo sa Jerusalem, sa Samaria. Anong sabi ni Jesus? Huwag mo na kayong pumunta sa Jerusalem. Huwag mo na kayong pumunta sa Samaria. Tanggapin nyo muna. Hintayin nyo muna ang pinangako ko. Hintayin nyo muna ang banal na espiritu. Para sinasabi niya sa atin, don't minister if you are discouraged. Kung hindi ka nakapag-repent, kung nanghina ka sa spiritual, kailangan mo muna ng revival. You must filled by the Holy Ghost. Kasi kung hindi ka filled ng Holy Spirit, tapos naglilihans ka, parang sinasabi mo, galing sa iyo ang kapangyarihan na iyon. Kaya nga, kailangan nating mag-depend, magpakumbaba sa Panginoon, para mag-flow ang anointing ng Diyos. Amen? No, before you pray, ito lang yung final na sasabihin ko. Before you pray for the sick, ask yourself. Pati ako, tatanungin ko yung sarili ko. Tama pa ba ang relasyon ko sa Panginoon? Yung first love ko sa Diyos, andito pa ba? Every time na maalala ko yung goodness ng Panginoon, every time na maalala ko yung saan ako galing dati at paano ako nirescue ng Panginoon, iiyak pa ba ako? Dahil sa goodness niya? Uhaw pa ba ako sa presensya niya? Or uhaw na ako sa appreciation ng tao? So, kailangan natin kausapin. Kaya sabi ni David, bless the Lord, O my soul. Inutusan niya ang kanyang kaluluwa to bless the Lord. Kung yung katawan mo ayaw na mag-pray, ayaw na manalangin, ayaw na magbasa, command your soul to bless the Lord para susunod yung flesh. Hindi pwedeng maging alipin yung soul natin sa ating flesh. Kasabi ni David, bless the Lord, O my soul. Hallelujah. And number 2, before you pray for the sick, is my motive is pure.
Dahil ba ito sa pera? O para to sa ikaglorify sa Panginoon? Para to ay kumita ako? Kasi sa Bible, meron si Simon. Yung isang lalaking witchcraft na sumurrender. Mga magikero. Ano sabi niya? Yung kapangyarihan na meron ka, magkano ba babayaran ko para magkaroon din ako ng ganyan? No, maraming naghahangad ng anointing. Maraming naghahangad ng power. Pero walang nagdi-desire dumaan sa crushing. No, maraming naghihingi ng anointing, pero kakaunti ang nagpe-pray, break me, Lord. Crush me. Mold me, Holy Spirit. Break my heart, what breaks yours? Prune me, O God. Alam niyo ba ano ibig sabihin ng pruning? Alam niyo yung kamuteng kahoy? Kamuteng kangkong? Pag pinutol mo, after 1 week, tutubo, 2 na. Ganun ang pruning. Masakit siya. Pero pag pinutol mo, dadami siya. Hallelujah. Sa ministry, dadanas ka talaga ng pruning. May mga disciples ka na mawawala. Pero every time na sila ay mawala, rejoice. Bakit? May ipapadala ang Panginoon na bago, 2. At darating yung panahon, pag consistent yung prayer mo para sa taong nawala, no, babalik din sila. No? Pagbalik niya, may 2 nang na-rescue, may 2 ka nang nadagdagan. So ibig sabihin yung pruning, no? Kaya sabi ko sa sarili ko, I love pruning. Gusto ko yung pruning. Lagi ko pinagpuri sa Lord, prune me, O God. Kaya gusto kong lumago. Kasi kung gusto mong lumago, dapat hindi ka takot ma-prune. Kasi ang pruning parang alugbati. Pag pinutulan mo, giputlan mo og tumoy-tumoy, pag pinutol mo siya, darating ang panahon, 2 sanga na. Hallelujah, dadami pa. At ito yung isa sa tanong, is my faith is anchored in God? Yung panampalataya ko ba, anchored ba sa Panginoong Hesus? O sa ibang Diyos? Is my life is surrendered? Yung buhay ko ba ay willing ba talaga sumunod sa Diyos? O napipilitan lang? At isa pa sa itatanong mo sa sarili natin, I am listening for this direction. Nakikinig pa ba ako sa salita ng Diyos? Nakikinig pa ba ako sa mentors ko? Nakikinig pa ba ako sa leader ko? Sa pastor ko? Kasi kung hindi na tayo nakikinig, kasi sabi nga ng preacher na iyon na narinig ko, sabi niya, ang good preacher dapat good listener. Ang gusto kasi natin, tayo ay papakinggan. Pero ang iba na nagturo, ayaw nating makinig. So, ibig sabihin, bago natin ilihan sa sakit, kailangan may mentor po tayo. May mentor po tayo. Because kasi wala kang makitang Manny Pacquiao na walang coach, nutritionist, chiro, may ano pa, yung mga doktor, nurse, marami. So, bago nagkaroon ng Manny Pacquiao 8 Division Champion, no, maraming tao nakapalibot sa kanya. May nagme-mentor, iba pa yung coach, iba pa yung nutritionist, marami. Kasi every time na mag-pray ka, tapos wala ka ng relasyon sa Panginoon, kasi ang tao may relasyon sa Diyos, nagbabago. Every time may atake, hindi nagkikipag-away. Kasi sabi dito, not by might, is Zechariah 4:6, not by might, nor by power, but my spirit, says the Lord. Sabi ng Espiritu, hindi dahil sa lakas mo, but by my spirit, says the Lord. Sabi ng Panginoon, dahil yan sa aking banal Espiritu. Hallelujah. So, kung gusto mo maglihans, pero ayaw mong dumaan sa cost, sa pressure, sa brokenness, parang sinasabi mo, ako ang nagpapagaling. Kaya sabi ko kanina, hindi pwedeng rooted tayo ng emotion. Kaya importante sa isang tao, surrender sa Panginoon. Yun lang, Family of the Living God. Pwede ba natin iyuko ating mga ulo? Manalangin ako ngayon. Lord, maraming salamat sa gabing ito. Tinuruan mo kami na hindi pala basta-basta maglihan sa isang tao. Maraming salamat, ginamit niyo po si Apostle Paul at pinaalahan kami na hindi padalos-dalos sa paglilihan. So parang hindi ibig sabihin hindi padalos-dalos, hindi sinabi niya noon na hindi kami maglilihan. Ang ibig niya sabihin is kailangan naming maging ready. Kailangan naming maunawaan bakit namin yung ginagawa. Kailangan kami ay rooted sa iyong salita. Because Satan hates growth. Ayaw ni Satanas na kami ay lumalago. Kaya sabi ni Paraon, papayagan ko kayong maglingkod, magsimba.
pero huwag kayong lalayo. Ayaw niya kaming lumago. Guys, the moment na malalaman namin kami ay lalago, dinisir namin kami ay lalago, no? Madidestroy namin ang kingdom ng demonyo. At na natutunan namin ngayon, Panginoon, na kailangan naming maging rooted at the Holy Spirit is the person. At kailangan naming tatandaan ng Holy Spirit, hindi to just hindi lang siya power, a person na kailangan ng acknowledgement, kailangan i-welcome, kailangan mahalin, kailangan bigyan ng value because the Holy Spirit is a person. At maraming salamat, na-rebuke po kami lahat. Patawarin mo kami, Panginoon. Pwede ba ngayong gabi humingi tayo ng tawad sa Panginoon? Lord, patawarin mo kami dahil nagiging ugali namin na utusan ka, Banal na Espiritu. Lagi namin sinasabi, Holy Spirit, parang ikaw ang nag-ina-under namin. Lord, maraming salamat dahil nirebuke mo ang puso namin, nirebuke mo ang espiritu namin, na niremind mo kami that don't use the Holy Spirit. Let the Holy Spirit use us. Let the Holy Spirit use you. Magpagamit tayo sa flow ng Banal na Espiritu. He is the helper. Hindi to helper dahil siya ang mababa. Helper siya. Tinuturuan niya ang ating mga direksyon. At isa sa rason, Panginoon, na bakit kailangan namin mag-lay hands to give glory to your name. Ito yung purpose. At kailangan yung panampalataya namin, hindi lang siya hype, emotion, kundi faith. Kahit imposibleng bagay, kaya mong pagalingin, Panginoon. At higit sa lahat, yung holiness. Lord Jesus, dito kami bumabagsak. Tulungan mo kami, Panginoon. Sabi niyo po sa iyong salita sa Proverbs, ang taong 7 beses bumagsak, babangon siya. Ang taong righteous ay bumabangon, nagre-repent, bumabawi, namumuhay ng tama. At Lord Jesus, and we declare the spirit of discernment. Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, Lord Holy Spirit, I refuse to grieve you. I refuse to grieve you. Lord, nirefuse namin sa gabing ito na mangluod, na magtambo ka sa amin, Panginoon. Make us a vessel of honor, O God. Teach us to move when you move. Speak when you speak. And love like Jesus. Lord, we declare, let your healing flow, not from me. Ang kapangyarihan mo, Panginoon, magpo-flow, hindi galing sa akin, kundi galing sa iyong presensya, Panginoon. But through me. Lord, maraming salamat, Holy Spirit. Use us as a vessel of honor. Linisin niyo po ang puso namin. Masisisi po kami, Panginoon, dahil ginamit ka namin. Ay dahil kami ang gumamit sa iyo. Instead na dapat ikaw ang gumamit sa amin, Panginoon. Holy Spirit, I bow down to you. In the name of Jesus. Maraming salamat, Panginoon. We honor you, we worship you, we give you the highest praises, adoration. In Christ's name I pray. Amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Pwede ba nating sabihin, I am blessed? Thank you, Jesus. I am blessed. I am blessed. Para natin ang Panginoon. Thank you, Jesus.